At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga ay usapang awakening tayo kay Luffy. So ito siguro hindi na rin lingid sa inyong kaalaman yung usap-usapan patungkol rito kay Luffy na sinasabi nga na oo, awakened na etong si Luffy, pero bakit ganun? Parang hindi pa ganun kalakas etong si Luffy at yung kanyang awakening parang hindi pa buo, kumbaga parang kalahati pa lang yung na-awaken kay Luffy. So ano-ano nga ba yung mga sinasabi rito? Tignan natin. At ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na nga natin yan. At dito muna tayo magsisimula sa sinasabi nga na itong si Luffy, oo, na-unlock niya na yung kanyang Gear 5 at eto ngayon nagagawa niya na mag-transform into Nika form. Pero ganun nga yung nakikita ng One Piece natin o One Piece community natin na parang may kulang dito kay Luffy. Parang di pa niya nakukompleto talaga yung kanyang awakening. So kumbaga half there pa lang itong si Luffy. So yung isa sa mga pinagbabasihan kung bakit nasabi na hindi pa buo itong awakening ni Luffy ay dahil yan sa nakita kay Imo-sama. At eto nga yan, nung inintroduce na etong si Imo-sama, nung nag-transform siya into sa parang pagiging demonyo niya, ay kapansin-pansin nga dyan, banda dun sa likuran ni Imo ay meron nga siyang bilog. At hindi lang dito kay Imo-sama, dahil yung bilog na yan, nakita rin dito yan kay God of Rain Zaza. So yun, pagkasamon sa kanya ni Killingham, ay meron agad na bilog sa may likuran niya etong si Zaza. So dito, sinasabi nga, nakapansin-pansin itong sinasabi na parang dalawang Diyos na to, lahat sila merong bilog din sa likuran nila. So yun pala, by the way, wag niyo munang pansinin na kung ina-assume natin na itong si Imo-sama, kabilang siya dun sa 4 na gods na tinutukoy dito sa mundo ng One Piece natin. Kasi sinasabi nga na may pagka-godlike kasi itong lakas ni Imo-sama, kaya baka kasama siya dun sa 4 gods. Which is, may punto naman, may pagka-Diyos nga talaga dito yung lakas ni Imo. But anyways, ayun nga, going back, ayun sinasabi nga na ayun, may pares na dalawang bilog dyan, itong si Imo, saka nga, itong si God of Rain, habang si Luffy, ay parang wala naman daw ganyan, hindi ganyan yung nakikita kay Luffy. So syempre, marami yung umaalma. Sabi nga nila na hindi etong si Luffy meron din naman siyang bilugan dyan sa likuran niya at eto nga puti pa yung kay Luffy at eto parang usok, parang clouds. Yung usok dyan yung nasa likuran nga ni Luffy. At eto ngayon yung pinupunto ng marami na bakit parang clouds lang yung itsura ng sa nasa likuran ni Luffy. Parang hindi sila ganung kabuo. At so dito kasi yan, kung mapapansin nga raw ninyo, yung bilog na nasa likuran ni Imo-sama, makikita na talagang solid na solid yung itsura nga niyan. At hindi lang dito kay Imo napansin yan, dahil pati nga rito kay Rain God Zaza, yung bilog na nasa likuran niya, talagang makikita na solid na solid. So yun pala, by the way, ang tawag sa mga bilog na yan, tinatawag ngayon ng mga ring yan. So ito, ang tawag dito sa bilog kay Imo-sama, Imo's Ring, at ang sinisimbolize nga niyan ayun, yung black fire at pati na rin yung mga mata. Habang dito sa kabilang banda, ay eto namang ring ni God of Rain Zaza, ang sinisimbolize naman niya ay tubig. So obvious naman kasi nga God of Rain etong si Zaza. So now, eto yung pinupunto ng karamihan na bakit nga ganito yung kay Luffy na oo, although may bilog nga raw si Luffy na sige, parang ring nga yan, pero bakit ganyan yung itsura? Ulap lang, parang usok yung kay Luffy, hindi katulad kay Rain Goddess Zaza na kung ano, yung pagiging Diyos niya, ayun din yung itsura ng kanyang ring at yun nga sinisimbolize kung ano siya. So tubig si God of Rain Zaza, kaya tubig rin yung kanyang ring. Pero itong kay Luffy ay hindi nga ganyan. So kumbaga, siya yung tinagurian na God of Sun. Kaya dapat yung itsura niyan ay more likely katulad sa araw. So sabihin natin, apoy dapat yung itsura ng araw ng ring nito ni Luffy. Pero hindi pa yan na-attain ni Luffy. Kaya nga sinasabi na baka half there pa lang. Yun nga, hindi pa kompleto. Ito nga yung pagiging awakened ni Luffy. At so now, once na makakompleto ng araw ni Luffy, itong kanyang pagiging awakened, ay dito ng araw magsisimula na talaga magtra-transform ito si Luffy sa pagiging isang tunay na God of Sun. At maliban pa dyan, yung magiging primary na ability o atake ni Luffy ay iikot yan sa paggamit niya ng apoy. So make sense naman kasi nga God of Sun itong si Luffy. So syempre di ba madalas kung anong Diyos ka, yun yung ability, yun yung kapangyarihan na lagi mong ginagamit. Eto, hindi pa natin nakikita madalas na gamitin ni Luffy yung kanyang apoy, God of Sun nga siya. So kaya ayan yung isa sa mga inaabangan. At ito nga ngayon yung isa sa mga pinagbasihan dyan actually ay yung cover page na ginawa nga ni Oda na sobrang tagal na. So dito makikita na itong si Luffy nag-aapoy siya. So kaya nga sinasabi na baka yung tunay na form ng anyo yun ito ni Luffy sa kanyang awakening ay yung talaga nag-aapoy itong si Luffy. At yun nga laging inuulit-ulit kasi nga God of Sun siya. So hindi lang siya yung basta parang usok lang yung nakikita natin kay Luffy, parang hindi raw ganun. So kaya nga ngayon ay ina-anticipate na once na ma-fully awakened itong si Luffy, itong nasa likuran niya na to, magbabago yan. At yun nga magiging apoy na yan. At once
once na mangyari yan, ay dito na nga masasabi na fully o buo na itong awakening ni Luffy. At din ay pagkatapos nga niyan, is yan guys. So hanggang dito lang itong video natin. At ayan, ay kayo ba sa tingin nyo na talagang di pa buo itong awakening ni Luffy? So pa-comment lang siguro dyan guys sa baba kung ano yung mga masabi niya patungkol rito. At ayan ay ulit, maraming salamat sa panonood dito sa short discussion natin. Then kung trip ninyo yung mga gantong maiksi lang na mga discussion, mga theory, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Sino naman sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.